Sana maintindihan nila. Ito naman Commodore, anong pangalan ng Commodore na yan? Tariela. Abay, gumawa ka, hindi man lang niya kasi inintindi yung pinagmulan ng pangyayaring ito eh. Ito naman kasi nagpalala nito, etong Tariela na ito, Commodore pa naman ng Philippine Coast Guard ba ito? Coast Guard, oh. Ikaw halimbawa, ikagamitin kitang halimbawa, ikaw ang gumawa ng dictionary. Ano ba yung mga dictionary? Merong Webster. Ano pa? Merriam-Webster. Meron pang mga thesaurus. Oxford. Halimbawa, gumawa ka ng, pinilit mong dagdagan yun, nang wala kang pakundangan sa mga institusyon na dapat bago ka maglagay ng isang salita doon, ikonekta mo sa kanila, dahil hindi kikilalanin eh. O na halimbawa, dinagdagan mo doon sa letter T. Tariela ka mo. Tapos nilagyan mo ang definition. Tariela refers to, halimbawa, a person who makes hasty conclusion without verifying the facts. Okay. Oh, hindi ba descriptive ano? Isang taong mabilis gumawa ng desisyon. ng desisyon. Nang hindi mo niya pinag-isip kung ano pinagmulan ng pangyayari. Ibig sabihin, nagsalita na lang kagad. Magsasalita ka na lang ng mabilis. O hindi kikilalanin yung ginawa mo sapagkat kinakomunekta ka sa gumagawa ng dictionary. Yun ang ibig ko sabihin. Pinagtatalunan ngayon sa social media ang tungkol dun sa naging pahayag ninyo. Kwento nga nyo kung ano ba yung konteksto nung nabanggit nyo na walang West Philippine Sea. Hindi kasi di ba pinatawag yung mga vloggers nung nakaraang araw? Opo, sa house. Sapagkat Tricom ang nagpatawag noon. Ang dami raw mga vlogs, yung mga iba deep fakes, mga ganyan. Mga fake news. Opo. Tinawag din yung ICCP. Ito yung CIIP yata o yung cybercrime CICC pala. Sa PNP. Cybercrime Investigative blah 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 Center. Sabi nung executive director, may mga vlogger na pati nga yung sigalutan sa West Philippine Sea ay nagiging subject matter ng vlogs. Kailangan nating i-empower ang ating mga kababayan, sabi niya. Tama naman siya. Pinakikinggan ko, may katwiran siya. Kailangan natin pong i-educate ang ating mga kababayan, i-empower natin sila para sa ganun po, kahit ganun pong vlogs ang gawin, kalaban man o hindi, sabi niya ganyan, ay kaya nating sansalain. Ibig sabihin, kahit na hindi pa tayo gumamit ng mga apps, kasi may nagpipresent doon na, halimbawa, ito kanya, tingnan natin kung authentic ito, hindi. Ipadadaan daw doon sa app. Pag may nag-register na red, hindi authentic ito. Ang ibig niya sabihin, kung ang ating pong mga mamamayan ay ganap na nakakaalam po kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea, sabi niya ganun, ay siya lang, maski wala pong app, alam niya na wala yan, hindi totoo yan. Kasi po alam niya Alam niya kung ano yung talagang nangyayari on the ground or on the seas mismo. Ang sabi ko, Mr. Executive Director, tama po kayo Talagang kailangan po nating educate ang ating mga mamamayan. At yan po ay napakalaki pong responsibilidad. Kasi po kung titingnan ninyo ang kalagayan, ang sigalutan dyan sa bahagi na yan ng ating mundo, ay masyado pong komplikado yan. Sabi ko. Unang-una na po, hindi po pareho kako yung environment kung i-apply po natin ang public international law at saka yung ating domestic law. Kasi kung hindi po natin naipaliwanag na mabuti yan, hindi po talaga, hindi po tayo makakagraduate. Talagang mamamali, maaring mahalin lang, maaring mailigaw ang ating mga kababayan. Kasi komplikado po talaga. Very complex ang issue surrounding the South China Sea. Yun ang pagkakasabi ko. Isa pong halimbawa, sabi ko, yung palagi natin ginagamit na salita na West Philippine Sea. Wala pong West Philippine Sea, sabi ko. Ang buong akala naman nung nakarinig, aba, ito namang si Marcoleta. Na para walang tayong teritoryo. Aba, maka-China pala ito.
Ngayon, napatunayan ko ngayon, Nelson, yung sinasabi ko, na talagang hindi naiintindihan ng maraming bagay. Kaya tayo nagkakagulo. Kasi yung pagkakasabi ko lang ng West Philippine Sea na sinabi ko na technically, there is no such thing as West Philippine Sea. Yung wording, yung termino. Walang termino yun. Kung maalala mo, hindi ko na alam kung anong date ito eh. Dumating dito, yung dating Secretary of State, Hillary Clinton. Diba? Panahon ni Obama ito yata eh. Siya ang unang nagsabi ng West Philippine Sea. Nagpapasikat yun eh. Sa katotohanan lang, yung kapag dinrowing mo yung West Philippine Sea, Nelson, ito yung kabuuan ng maraming bagay, no? Meron tayong, ang hirap kasi meron tayong baseline eh. Yung kabuuan ng ating bansa, guhitan mo yan paikot. Yung guhit mo na yan, yun ang baseline. May kasamang dagat yun. Yung nasa loob ng ginuhitan mo, yun ang internal sea. Okay. Internal sea. Mula doon sa geographic archipelagic baseline, 12 miles territorial sea. Okay? Mula doon sa territorial sea, another 12 miles. Okay? Ito yung ating continental shelf. Okay? Pagkatapos, another 24 miles away from the baseline, or 200 nautical miles, pag kinuwenta mo, exclusive economic zone. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Iyan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. So, meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Halimbawa ikaw, Nelson, para ganap na maintindihan, alam ko naman, may lupa ka dyan sa tinatamnan mo di ba? Meron po, Dahil sa kagustuhan mo na, siguro, gusto mong i-dramatize, ikaw talagang may-ari niyan. Para alam ng tao. Alam ng tao. Merong street ditong papunta dyan, merong major street eh. Ang pangalan halimbawa ng street, Sobarjaga Street. Sobarjaga Street, may papasok sa akin. May papasok sa'yo ngayon, naglagay ka ngayon. Skinita lang. Skinita lang na maliit dahil gusto mong i-dramatize. Papunta dyan, pag-aari mo talaga yan. May titulo ka talaga, pero nilagyan mo ng ikaw lang naglagay. Ako lang. Hindi mo pinadaan sa barangay, ikaw lang. Nilagay mo ngayon, Lubao Street. Kung mo hindi dumaan sa ordinansa, o kaya hindi kinilala ng munisipyo, pag ginugel mo yun, kaya Waze, hindi kikilalanin yun, di ba? Wala talaga. Hindi makikita ng Waze Ang ibig ko sabihin, hindi naman po malaking bagay na lagyan pa natin ng, kasi gumawa ng executive order si Pinoy, exclusive, ayun nga, yung sinabi niya na West Philippine Sea. Administrative Order number 29. Administrative. September 5, 2012. Tayo lang yun eh. Nagkaroon siya ng idea kay Hillary Clinton. Okay. Ngayon, bakit ko po sinabi na wala pong West Philippine Sea? Ang batayan po natin yan, dalawa lang eh. Meron pong tinatawag na International Hydrographic Organization, IHO. At meron din parang Oceanography of Seas, parang ganyan. Dalawang palistahan. Kumbaga, parang encyclopedia yan. Okay. Basahin mo pareho yun. Walang West Philippine Sea. Hindi nakarehistro. Ang nakarehistro lang is South China Sea. China Sea. Ngayon, bakit ko po pinipilit na gamitin yung salitang West Philippine? Para lang ipaliwanag na marami pong hindi nagkakaintindihan dito. Katamang-tama sa sinasabi ko doon sa executive, kailangan po niyong palaganapin